Ngayon po ay didiscuss ko sa inyo yung duties and responsibilities of Master Teachers 1 to Master Teacher 4. Ano po ba yung mga responsibilities ng mga nasa position namin, no? So para po sa mga aspiring Master Teachers and para po sa mga baguhang Master Teachers, ito po yung ating duties and responsibilities. Number 1, models exemplary practice in the application of content knowledge and the pedagogy, showing its integration within and across learning areas. So, ibig sabihin po, kailangan po tayo mismo ang magmo-model. Tayo po yung magiging basis, no, ng ating mga kasamahan na Teachers 1 to Teacher 3. Paano ini-implement ang content and pedagogy, no? Paano natin yan i-integrate within sa mismong learning area natin at sa iba't ibang mga learning areas. Halimbawa, ako po ay English major. Paano ko i-integrate yung aking mga lessons, aking topic within my major sa English, no? Or across learning areas. Paano ko po yun i-integrate? Dapat maipakita ko po yun sa aking mga kasama. Ano pa? Ano pa yung mga responsibilities ko bilang master teacher? Conducts in-depth studies or action researches on teaching, learning, innovations. Ito po nakalagay sa pangalawa, no? Sa pangalawa na job summary, duties and responsibility as master teacher ay ang paggawa ng in-depth studies or action research. Importante po ito. Paano po yan? Sasabihin nyo po na wala po ito sa KRA? Hindi po siya specifically na sinabi doon sa KRA, pero yung KRA po ng mga master teachers ay research driven. Ibig sabihin, hindi natin yun magagawa yung ilang mga indicators doon kapag wala po talaga tayong mga innovations and research-driven na mga outputs. Ano po? Kaya dapat tayo po ay marunong, unang-una sa lahat, tayo pa ang unang marunong gumawa ng mga research kasi tayo po ang model, no, ng ating mga kasamahan. And number 3 na responsibility ng master teacher ay works with colleagues to create learning-focused environments that promote learner responsibility and achievement. So marunong din tayong magtrabaho, no? Kailangan maging team player tayo in terms, no, sa ating mga kasamahan, no? Paano makapag-focus, no, sa learning environment, no? Para hikayat natin na matuto talaga yung ating mga estudyante. So tayo magli-lead. For example, maraming mga issues and concerns sa ating department. Tapos tayo po ay naka-assign doon as master teacher. Ano po yung mga masasuggest natin? I-workout natin yun as a team. Aayusin natin yun. At ikaw po bilang master teacher, tayo po bilang master teacher, kailangan nating i-guide yung ating mga kasamahan, ano yung magagandang intervention or best practices na pwede nilang magawa para ma-reach po nila yung goal nila na matuto talaga yung mga estudyante kasi tayo po ang naka-in charge dito. Ano po? So ito po ay part 1 lamang. I-discuss ko po sa inyo sa susunod yung ibang mga responsibilities ng pagiging master teacher.